Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. 16 hours na po ang nakalilipas pero hindi pa rin po nahahagilap kung nasaan itong si Kibuloy, isa pong pugante. Pinaghahanap po ng gobyerno ng Pilipinas. 16 hours yan ka-coffee. Ang paliwanag kasi dyan ni General Torre ng Philippine National Police, napakalawak kasi ng Kingdom of Jesus Christ. In fact, naabot ito sa 30 hectares. Sa lawak niyan ka-coffee, hindi nyo pwede sabihin na palpak agad yung naging operasyon. Kasi sinasabi ni Bato de la Rosa, palpak daw po yung operasyon na yan. Palpak daw po yung intel. Sabi ni General Torre, 30 hectares yan, napakalawak yan, napakaraming kwarto. May mga secret na lagusan yan. So ito, kahit papano, may mga lesson learned sila dyan. At least kahit papano, mamapa nila yung lugar na yan. At babalik daw po sila para ipagpatuloy ang paghahanap na yan. Sige, kaunting update muna tayo dito. At si Digong naglabas po ng statement. Si Inday Sara Duterte naglabas din po ng statement. Siyempre, napipressure sila ng mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya kinakailangan nila maglabas ng statement dahil sinisingil sila. Malaki ang naitulong ni Kibuloy para sa kanilang mga kandidatura, para maging presidente si Digong. Malaking tulong ni Kibuloy dyan, monetary. Si Inday para maging VP presidente yan. Malaki rin po ang tulong ng Kingdom of Jesus Christ yan. Kaya ngayon, sinisingil na sila. Kaya syempre, hindi pwede magbanjing-banjing itong mga sinuportahan ni Kibuloy. Naglabas na po ng kanya-kanyang statement yan. Mamaya pag-usapan natin yan. At ang iba pa po mga Duterte supporters, pinipressure ngayon si Senador Amy Marcos na magsalita siya against sa mga nangyayari. Ang gusto nila kay Amy Marcos, awayin ang kapatid, awayin ang gobyerno ni PBBM. O sige, dito muna tayo ka-coffee sa headline na ito ng ABS-CBN. Ngayon lang yan ka-coffee ha. No sightings of Kibuloy yet after 16 hours of search. Yung iba nagdidiwang. Yung mga followers ni Kibuloy nagdidiwang. Kasi palpak daw, bakit hindi nyo raw nakita yan? Nagsayang lang kayo ng effort, nagsayang lang kayo ng resources. Hindi Hindi mo basta-basta agad mahagilap yan. Sa lawak ng teritoryo na yan, 30 hectares ha. Yan dami mga secret passages dyan Eventually, darating din tayo sa puntong yan. The Police Regional Office 11 said fugitive Pastor Apollo Kibuloy and his co-accused have not been found during their 16-hour search operations on Saturday. PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III said one of the challenges they encountered in finding the accused individuals is the size of the 30-hectare Kingdom of Jesus Christ compound. Isang hektarya lang ka-coffee, napakalawak na yan kahit walang structures. Imagine mo 30 hectares yan, napakaraming structures yan. At ilang palapag yung mga structures. Siyempre kailangan mong suyurin yan. Kasi tiyak na tiyak, siguradong sigurado si General Torre, nandiyan lang po si Kibuloy sa loob ng compound na yan. At ang plano nga raw, itatakas yan ngayong araw ng Sabado. Yung linggo na ngayon ka-coffee, kagabi sana itatakas daw po yan base sa kanilang intel report. Kaya agaran na nagsagawa nitong operasyon itong PNP. Kami sa loob, nagkawala-wala sa laki ng lugar, sa dami ng mga lusutan. Kami mismo nagkawala-wala, kami nga nagkakahiwa-hiwalay sa loob, sabi ni General Torre. Actually, hindi naman madali yung mission dito ng PNP, kaya nakalulungkot na yung remarks ni Bato dyan, nasabihan na palpak itong operasyon na to. Parang unfair naman yan. Diba? Dati kang hepe ng Philippine National Police, tungkulin yung ipatupad ang utos ng korte, at sasabihin mo palpak. Ikaw kaya yung nasa sitwasyon. Sige, hanapin mo sa teritoryo niya, 30 hectares yan. Not to mention yung resistance ng mga followers. Isa rin yan sa nagiging factor, yung obstruction nitong mga followers dito sa tungkulin ng Philippine National Police. Hinaharang sila So paano sila makakapaggalugad dyan ng mainam? Uulit kami bukas. Nakita na namin yung mga layout. Uulit kami bukas. Yun ang importante. At least nagkaroon ng mapping. Alam na nila kung saan liliko, kakanan, etc. etc. Hahanapin namin. Ito ay sa tingin ni Mr. Kibuloy ay larong tagu-taguan sa loob ng 30 hectare compound niya. He added. Total, sige, gusto mo makipaglaro gusto mo makipagtagu-taguan, sige, patulad ka namin, tagu-taguan tayo. Around 2,000 policemen were deployed early Saturday morning to raid the compound and find Kibuloy and his cohorts. Torres said they have only searched about 1/4 of the entire compound. He also alerted the PNP troops as they have received information from the informants that KOJC members will aid Kibuloy in his escape from the compound. So, ang akin dyan, ituloy-tuloy na, di ba?
Huwag na maghinto-hinto kasi makakabuelo pa yan eh. Kasi kung nandiyan talaga, parang naghuhuli ka lang ng daga eh, di ba? Napaliit mo na yung lungga niya eh. Kasi kung 1/4 na, let's say 30 hectares yan, kung 1/4 dyan eh, na-search nyo na yan, baka ano na yan, kumbaga, free na yan, wala na dyan si Kibuloy. Counting lugar na lang yan. Yun nga lang, nakakapagod yan. At medyo malaking challenge yan dahil limitado lang din naman yung bilang ng mga pulisya. Kung inyo makikita yung iba, medyo pagod na rin, di ba? Kailangan may ano dyan, may reliever, no? May papalit sa kanila para mapagpatuloy yung kanilang paghahanap dito kay Kibuloy. Kasi actually, pag hindi mahanap yan si Kibuloy, pagtatawanan lang nila ang gobyerno. Pagtatawanan lang nila, sasabihin nila, bakit yan? Mayaman, no? Nakakatakas-takas lang eh. Ganyan ang tingin nila sa gobyerno eh. Kapag hindi nila mahanap si Kibuloy. So isang malaking challenge yan, isang malaking hamon yan sa Philippine National Police na hanapin talaga itong si Kibuloy para mabago yung tingin ng mga DDS sa gobyerno. Kasi tingin nila puro kayo banta puro kayo ganyan-ganyan. Hindi nyo naman mahuli si Kibuloy, di ba? Parang they are challenging the authority. O yan, sige, hintayin natin ka-coffee. Iiyak tawa yung mga yan pag nahuli si Kibuloy. Si Digong naglabas din po ng statement, parang hindi siya yung sumulat dahil knowing Digong, di ba? Nung kanyang administration, parang hindi siya yung gumawa nitong statement na yan. And mapapaisip ka, look who's talking. Di ba? Look who's talking sa statement na to. Statement from former President Rodrigo Duterte, August 24, 2024. Our country has never been in a more tragic state as it is today. Wow! Sa pananaw ninyo yan, ilan lang naman kayo. Iba sa pananaw ng gobyerno. Rights have been trampled upon and our laws derided. Legit ba? Nung pan-administrasyon niya, di ba? Daming violations nung panahon niya Early today, elements of the Philippine National Police Regional Office led by General Nicolas Torre III forced their way into the Kingdom of Jesus Christ compound, which resulted to a violent confrontation and the unfortunate death of one KOJC member and the requiring of immediate medical attention of many others. Wait, sa statement niya, force their way. May warrant of arrest. May search warrant yan. Paano naging puwersahan yan? Diba may papeles nga Sabi ni Torre, kung may reklamo kayo dito sa papel na to, sa utos na ito ng korte, edi iakyat nyo sa korte yan. Ireklamo ninyo kung illegal yung pagpasok ng kapulisan dyan. Force their way, sabi ni Digong. At may namatay pong isa, hindi naman dahil sa Radian ka-coffee. May pre-existing condition na yung pumanaw. We sympathize with the members of the KOJC for having become victims of political harassment, persecution, violence, and abuse of authority. This certainly puts a dark stain on the hands of those involved in today's incident, led by no less than the top police official of the region. We call on the remaining decent and patriotic members of our government not to allow themselves to be used and to be abusive and violent in enforcing illegal orders. Nakakapagtaka, di ba? Abogado naman si Digong. Dati siyang presidente. Paano naging illegal order yon? Korte yung nag-issue nun. Na-arestuhin siya. Dahil hindi favorable sa kanila, kaya tingin nila illegal. Di ba? Yun ang mahirap Selective kasi. Paano ba naging illegal yun? May papeles naman. We call on Filipinos, regardless of political persuasion, to offer prayers for peace and justice and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the reign of fear and terror by people sworn to uphold the law and protect the citizens of this country. Again, let us ask this administration how it can guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos even when the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Look who's talking. Masakit ba? Karma is real ba yan? O kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Ginawa niya to before, di ba? O yan, bumabalik na sa kanya. Si Inday Sara Duterte naglabas din po ng pahayag. Ito. Naglabas din ito ng statement. Alam mo, kinakailangan talaga nila maglabas ng statement dahil pressured sila.
Kapag hindi sila maglabas ng statement, ipopost sila ng SMNI, ipopost sila ng mga followers ni KOJC, bakit kayo nananahimik? Ganon. Ganyan na nga ang nangyayari ngayon kay Amy Duterte, kay Amy Marcos. Pinipressure na siya ngayon, bakit daw nananahimik? Di ba? Ganyan ang kalakaran nila dyan eh. Total, tinulungan ka namin, may utang na loob ka sa amin, mag-post ka ng statement of support sa amin. Kaya pansinin mo, si Duterte, si Digong ha, at si Inday Sara Duterte, kada kibot may statement. Kasi pagpapakita nila ng suporta yan. Si Bato, kada kibot may statement. Kasi pagpapakita ng suporta yan kay Kibuloy. Si Robin Padilla, todo tanggol. Kasi malaki yung utang na loob nila dyan kay Kibuloy. Ang problema, paano ngayon yan? May pananagutan sa batas si Kibuloy eh. Diba, sinong sinisilbihan mo? Ang publiko o si Kibuloy? Pasahod kayo ng gobyerno eh. Mga kababayan, sabi ni Inday, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Eh, naaayon sa batas naman yun eh. Diba? Ngunit kailangan ay hindi katanggap-tanggap kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today. Sabi ni Torre, paano naging takeover yan? Wala kami tinitake-over dyan. Naghahanap lang kami ng pugante. Diba? Kasi akala nila takeover na eh. Which led to the harassment of religious worshippers and abuse of minors and the unnecessary loss of life. These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institutions sworn to protect and serve us. Sa paningin lang nila yan, na binaviolate ang kanilang karapatan. Hindi ko rin maiiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa ay di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa mga akusado ay iisang kilalang Duterte supporter. Hindi yun eh. Hindi dahil Duterte supporter siya eh. Dahil nag-violate siya ng batas. May utos ang korte na aresto siya dahil sa mga allegedly krimen na ginawa niya. Ipagtanggol niya ang sarili niya. Marami siyang pera, marami siyang pambayad ng magagaling na abogado para i-depensa ang kanyang sarili. As simple as that eh. Yun lang yun. So wag na natin gawa ng iba pang meaning yan dahil malinaw naman yan kung ano yung dapat gawin nila. Isuko nyo si Kibuloy yan, tapos yan. Tahimik yung Kingdom of Jesus Christ. Dahil alam ng PNP nandiyan dyan sa compound eh. Nagtatago dyan sa compound. I-surrender ninyo yan, isuko ninyo yan. Solve tayo dyan. O siya, anong komento nyo dyan ka-coffee? Ilagay ang inyong komento dyan sa ating comment section. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo naka-follow, pasuyo na lang ka-coffee. Please follow and like sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang subscribe. Nandiyan po yan para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasa naman po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!